Magandang umaga po mga minamahal na mga kapatid. Happy Sabbath po sa inyong lahat mga kapatid sa iglesia dito sa Luzon, Visayas at saka sa Mindanao, at sa ating mga kapatiran na nasa ibang lugar na maabot po ng ating tinig. Tayo po ay magkakandak ngayon ng divine service dito sa radyo para sa kapakanan ng ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, dahil hindi po tayo pinapahintulutan na tayo ay magtitipon sa simbahan. Kaya't kahit kanya-kanyang nasa bahay ay iniimbitahan ko pa rin kayo na tayo po ay magsama-sama sa pagsimba sa ating Panginoong Hesus. Kaya ilalive po namin dito sa Chaong, sa radyo at saka sa Facebook ang Divine Service Sermon ngayong umaga. So iniimbitahan din natin ang ating mga suking tagapakinig ng ating gospel radio. Kahit hindi po kayo kaanib ng aming iglesia, iniimbitahan po namin kayo na sumabay din sa amin at ating purihin ang Panginoon, ating pakinggan ang kanyang mensahe na napapanahon para sa atin, lalo na sa bago lamang at presko ang balita na ma-extend ang lockdown for 2 weeks. Kaya nandito po tayo, pagpatuloy pa rin natin ang ating pag-aaral o ating paglilingkod sa Panginoon through the use of technology. So ang ating paksa na pag-aaralan po ngayong gabi, ngayong umaga sa ating divine service is facing the coronavirus pandemic. Paghaharap sa pandemic ng coronavirus. Ang key text natin po ay masusumpungan sa Isaiah 41 verse 10 na nagsasabi, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalahanin ka ng kanang kamay ng aking katuwiran." So yan po ang pangbungad na mensahe natin sa sermon na ito mula sa Isaiah chapter 41 verse 10. Akin pong inaanyayahan kayo na tayo po ay sama-samang yumuko para sa ating panalangin. Dakilang Diyos sa kaitaasan po ng mga langit, sa pagkakataong ito ay narito kami magkakalayo, subalit sama-sama sa pagsamba sa inyo, pag-aaral ng inyong mga salita at pagpuri sa inyong dakilang pangalan. Samahan po ang bawat isa sa amin. Pakisamahan ang aming mga tagapakinig sa radyo. Pakisamahan ang lahat na aming mga makakasama sa amin live sa Facebook. At pagpatawad kami sa aming mga kasalanan, puspusin nyo kami ng inyong banal na espiritu at buksan ang aming pangunawa, nang sa ganon ay maintindihan namin ng lubusan ang mensahe na inyong ipagkakaloob sa amin ngayong umaga. Maraming salamat Panginoon, at itong aming dalangin, pagsusumamo at pasasalamat ay aming masayang ipinapaabot sa inyong luklukan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, yan po mga kapatid, balik tayo sa ating tema, facing the coronavirus pandemic. Paghaharap sa pandemic ng coronavirus. Dito po sa ganitong sitwasyon, napakaganda na tayo kukuha ng lakas o kumuha ng leksyon doon po sa mga anak ng Diyos na naunang dumaan ng ganito na mga
krisis sa kanilang buhay. Kaya't yun nga ang purpose kung bakit nasulat ang mga karanasan ng mga sinauna, sapagkat ayon doon sa Romans chapter 15 verse 4, sabi doon, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasusulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. So, ang ibig sabihin dito ay merong mga karanasan na nasusulat sa una, karanasan ng mga kapatid natin, mga sinaunang mga lingkod ng Panginoon, kung papaano nila hinaharap ang mga problema. Doon daw po tayo matututo kung ano naman ang dapat nating gawin ngayon na nasa bagong henerasyon, kung papaano natin din harapin ang similar o katulad na sitwasyon. Maging sa Hebrews 12 verse 1 to 3, ganon din ang ginagawa ni Pablo. Kumukuha siya ng karanasan ng ibang tao, tapos binabase niya doon yung pagbibigay niya ng mensahe o encouragement. Basahin po natin. Hebrews 12 verse 1 to 3. Sabi niya, kaya nga, dahil napapalibutan tayo ng ganoong karaming mga saksi, iwaksi natin ang bawat bagay na nagpapabigat sa atin at ang kasalanang mahigpit na pumipigil sa atin, at takbuhin nating may pagtityaga ang takbuhing inilagay sa ating harapan. Ituon natin kay Jesus ang ating paningin sa Kanya na nagtatag at nagpakasakdal ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa Kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, ipinagwalang bahala niya ang kahihiyan nito, at ngayoy nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pag-ukulan ninyo ng pansin si Jesus na nagtiis ng ganong matinding puot mula sa mga makasalanan upang kayo'y huwag manghina o manglupaypay. Okay. So yan po ang ginawa ni Apostol Pablo. Sumulat siya sa kanyang mga kapwa Hudyo at pinapalakas ang kanilang loob na sana ay magpatuloy sila. Pero ano ang ginamit niya na bali inspirasyon para ngayon ay pinagbasehan niya para magbigay ng inspirasyon dito sa kanyang mga kapatid, na dapat, sabi niya, iwaksi natin ang bawat bagay na nagpapabigat sa atin at ang kasalanang mahigpit na pumipigil sa atin, at takbuhin nating may pagtityaga ang takbuhing inilagay sa ating harapan. Ano ang pinagbasehan niya dito? Bakit nakapagsabi siya ng ganito? Sabi ng first part ng verse 12, sabi niya, kaya nga dahil napapalibutan tayo ng ganoong karaming mga saksi. Yung tinutukoy dito mga kapatid na maraming mga saksi ay yung binabanggit niya doon sa Hebrews chapter 11. Marami siyang binanggit doon na mga tao na nagtagumpay, nakagawa ng maraming mga kabutihan, nakapaglingkod sa Diyos ng maayos, nakapagtiis dahil doon sa kanilang pananampalataya. So ginamit niya yun, inisa-isahan niyang kinuwento, tulad ni Abel, dahil sa pananampalataya, ganito ang ginawa niya. Sabi niya si Enoch, ganito ang ginawa niya dahil sa pananampalataya. Si Noah, ginawa niya ang ganito dahil sa pananampalataya. Si Moses, at saka iba pa. Marami siyang inilista doon na ginamit na halimbawa. Pagkatapos na isalaysay niya ang maraming mga tao na nagtagumpay dahil sa pananampalataya, sa kanya sinabi, kaya nga, dahil napapalibutan tayo ng ganoong maraming mga saksi ng mga taong mga
nagtagumpay dahil sa pananampalataya. Kaya tayo rin ngayon, ang ibig niyang sabihin, iwaksi rin natin ang bawat bagay na nagpapabigat sa atin, at ang kasalanang mahigpit na pumipigil sa atin. Yan po. So ang punto na gusto kong makita natin dito, mga kapatid, sa ating paghaharap dito sa coronavirus pandemic na ito, kukuha tayo ng leksyon doon sa nagiging karanasan ng mga naunang mga mananampalataya, yung nauna sa atin. Meron tayong makukuhang mga lesson doon. Isa pa, mga kapatid, tignan nyo pa yung sabi ni James sa James 5 verse 10. Mga kapatid, gawin ninyong halimbawa ang mga propeta na nangaral sa pangalan ng Panginoon. Tayo daw ng mga Kristiyano, ang gagawin nating halimbawa na tutularan ay yung mga propeta na nabuhay doon, na nauna pa sa atin. Sabi dito, sila ang mga halimbawa na dumadanas ng paghihirap at ng pagtitiis. Narito, itinuturing nating pinagpala ang mga nakapagtiis. Narinig ninyo ang pagtitiis ni Job. At nalaman ninyo ang ginawa ng Panginoon sa katapusan, na lubhang mapagmalasakit at maawain. So, yun po daw kukunin natin bilang halimbawa yung karanasan ng mga propeta. Ngayon, doon sa panahon ng mga propeta nung araw, wala naman silang naranasan na o hinarap na pandemic, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, hindi ako kukuha ng halimbawa o leksyon sa kanilang karanasan dahil hindi pa sila dumanas ng paghaharap ng tulad ng hinaharap natin ngayon na pandemic. Pero meron akong gustong pagkukunan ng leksyon na gusto kong i-share sa inyo. Propeta rin na dumaan dito sa ganitong sitwasyon ng pandemic. Ito po ay si kapatid na Ellen White, na kinikilala ng mga Seventh-day Adventist na isang propetisa o mensahero ng Panginoon. Bakit gusto kong pagkunan natin ito? Sapagkat siya ay isa rin na nakaranas na dumaan ng pandemic. Hindi tulad ng mga ibang mga nasa Biblia na wala pa namang pandemic siguro nung araw nila. Pero ito pala, si Sister White, nakaranas pala ng pandemic. Okay. At virus din yung kinakaharap nilang problema noon. Hindi nga lang coronavirus, pero ang tawag doon ay influenza virus. Okay. Ayon doon sa sa kanyang panahon, at that time, mga kapatid, si Ellen White ay nasa Australia. Tapos nagkaroon ng outbreak doon sa Australia ng influenza virus. Yan. Kaya meron siyang iniwan na sulat na dated August 13, 1894. Siya po ay sumulat nung kasalukuyan po na sila ay hinaharap nila yung influenza virus na yon. Sumulat siya sa isang leader ng church na sa pangalan na Stephen Haskell. At yung sulat na yon, doon natin pagkukunan ng leksyon kung paano ba hinarap ng propeta na ito yung pandemic sa kanilang panahon. Sa bagay, hindi naman pandemic, ang tawag doon epidemic. Ito kasi yung pandemic, parehas lang yan sa epidemic. Epidemic din yan. Ibig sabihin, outbreak of disease, usually infectious disease, ang tawag doon epidemic. Yung marami bang nahahawa doon sa infection, epidemic ang tawag doon. Pero kaya tinawag lang ngayon na pandemic dahil napakalawak ang kanyang sinasaklaw. Samantalang itong epidemic ito na hinaharap nila doon sa Australia, hindi naman naging pandemic in the sense na hindi umabot sa buong mundo ba yung kanyang epekto, hindi ganun kalawak.
Okay, pero ang ibig kong sabihin, parehas lang yun na epidemic. Ha? At parehong virus, ito influenza virus yung kanilang hinaharap noon, eh itong hinaharap natin ay ano naman, coronavirus. Pero virus pa rin yan, nakamamatay, nakahahawa ang infection na ito. Sinabi nga na sa ngayon, kung ikumpara, sabi na more deadly daw yung coronavirus kaysa yung influenza virus. But at any rate, yun ay makakakuha po tayo ng magandang leksyon kung papaanohan natin harapin ngayon ang pandemic ng coronavirus mula doon sa karanasan nitong propeta ng Diyos kung papaano naman niya hinarap. So hayaan ninyong basahin ko ang portion ng kanyang letter. Ito ay letter 30 doon sa file. Letter 30, August 13, 1894. Sinulat niya ito para kay Stephen Haskell. So we will read only the pertinent parts na pagkukunan natin ng lesson. Sabi dito, throughout New South Wales, so ang setting nito sa Australia kasi yun yung New South Wales, that is a big city ngayon doon sa sa Australia. We have been tested and tried with the influenza epidemic. Epidemic yun Nearly every family has been afflicted in the cities and country towns. Some are now very, very sick. Their lives are hanging in the balance. We pray for the sick and do what we can financially and then wait the result. I have been severely attacked and have not been able to attend meetings for 4 weeks. Biro mo yan. 4 weeks, matagal din yung kanilang na hindi siya nakapagsimba din ng 4 weeks. Ilang weeks na tayong hindi nakasimba dahil sa pandemic. Parang 4 na weeks na rin, o 5 weeks na. Okay. Pero sabi niya, but have not given up to take my bed one day. Okay. I have written my number of pages nearly every day, though I have been coughing and sneezing and bleeding at the nose. Meron palang bleeding at the nose, tapos coughing. Very similar ito sa coronavirus symptoms, na talagang mag-uubo-ubo ka, makati ang lalamunan, tapos may sabay na fever, may nose bleeding pa pala dito, pero ito yatang coronavirus, aywan ko kung meron ding nose bleeding, parang wala. So nearly everyone around has suffered. Talagang madami, But I thank the Lord that I am improving and am of good courage in the Lord. We shall do all we can in the name of the Lord. I do not have to look on helplessly and groan and pray in seeing my brethren and sisters in distress. God's people are being tried and tested, and may God grant that I may be able to help them through the trial, and by so doing, be able to cling to Jesus more firmly than ever. Okay, so dito lang, short portion lang yung ating doon, babasahin. Dito po, meron tayong matututunan kung paano ba nito ni kapatid na White, paano niya hinarap yung epidemic ng influenza virus. Anyway, purihin natin ang Panginoon mga kapatid dahil wala po sa atin ang natamaan. Hindi katulad niya na talagang isa siya sa nagiging biktima. For 4 weeks hindi makasimba dahil talagang dumudugo yung kanyang ilong at saka nag-uubo siya. Ayan, nahihirapan. Nagsuffer talaga siya. So, purihin natin ang Panginoon dahil hindi pa po tayo nagiging biktima ng coronavirus. At isang magandang balita, meron pong pinalabas ang ating General Conference na balita na sa mga members natin na more or less 40,000 worldwide. Sa mga countries, we have a strong membership of more or less 42,000 mahigit daw. Okay, so not more or less 42,000 plus members worldwide
Batay doon sa latest statistics ng General Conference noong last year na meeting, November, September, na General Conference session natin doon sa Brazil, meron tayong more than 42,000 members worldwide. At ayon sa balita na pinalabas, marami kasing nagtatanong daw doon sa ating headquarter kung meron bang natamaan na mga kapatid. At magandang balita sapagkat as of the time na na-release yun, about a few days ago na nabasa ko yung news na yon, na wala pang isa na membro natin na nahawa sa infection ng coronavirus. Kahit doon sa US, na madami doon, wala pa rin natamaan sa ating mga membro. Dito sa Pilipinas, mukhang wala pa rin tayong balita na may natamaan sa ating mga membro. So purihin po natin ang Panginoon. Pero ganon pa man na tayo po ay hindi natamaan, papaano natin ito ngayon haharapin? Dito po ako magfo-focus ng lesson na pagbabasihan ko ng aking sermon dito sa karanasan po ng propeta. Dahil nga sabi doon kanina sa James 5:10, mga kapatid, gawin ninyong halimbawa ang mga propeta na nangaral sa pangalan ng Panginoon. So gawin po natin ngayon halimbawa itong si kapatid na White. So una na lesson na makukuha natin kung paano niya hinarap ito. Siya po, hinarap niya yung pandemic na yon, yung influenza epidemic na yon with courage. Hindi siya na-discourage dahil dun sa maraming natatamaan, maraming nagkakasakit, maraming namamatay. Hindi siya na-discourage, hindi siya nawalan ng pag-asa. Bagamat isa siya sa talagang natamaan, nagkasakit. And 4 weeks, biro nyo 4 weeks hindi siya nakasimba. Ganon katindi din yung tama sa kanya. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Sabi niya, I have been severely attacked and have not been able to attend meetings for 4 weeks, but have not given up to take to my bed one day. Yan. Anong ibig niyang sabihin doon? Bagamat ganon ang kanyang kalagayan, hindi na nakakapagsimba dahil nagkasakit nga, hindi siya nawalan ng pag-asa na siya ay gagaling. At at this point in time, nung nangyari ito, ayon sa pag-aaral, she is already 66 years old at this time, mga kapatid. So, kumbaga, siya ay high risk. Alam natin na yung marami daw namamatay ngayon ay yung mga senior citizen kasi mahina yung kanilang immune system. Si Sister White at this time is senior citizen na siya 66 years old. But he was able to stand firm. He was able to resist yung infection na yon at gumaling siya. Ayan ang magandang balita po, mga kapatid. Natamaan siya, hindi siya nawalan ng pag-asa. Talagang inaffirm niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya gayon din, mga kapatid, huwag tayong patalo doon sa takot. Kasi ang mangyayari dito, hindi man tayo natatamaan, baka naman masyado tayong nai-stress doon sa takot. Nako, baka isa ako dito na matamaan o ganito, hindi naman, mayroon ng hindi nakakatulog dahil doon sa worry. Mga kapatid, huwag po nating payagan na ma-discourage tayo o kaya mawalan tayo ng pag-asa. Dito papasok po yung payo dito ng Isaiah 41 verse 10 na binasa natin, na key text natin. Sabi, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. I-claim natin ito, mga kapatid, at this time. Dahil naharap natin ang coronavirus na ito, totoo na malakas daw ito. Pero we have to face it with courage. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka.
Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, harapin natin itong pandemic na ito. We have still about 3 weeks more bago ma-lift up yung yung extended na lockdown. Pero hindi pa tayo sure kung mali-lift up after May 15. Depende sa pangyayari. But anong pa man ang mangyari, huwag tayong manglupaypay. Let us face this pandemic with full courage and confidence, trusting in the promise of God that He is going to carry us through all this crisis. Huwag tayong matakot sa ating kakainin, God will provide. Huwag tayong matatakot sa ating iinumin, God will provide. Huwag tayong matakot na mamatay. God will protect us. At marami na nga dyan ang mga gumagaling. Praise the Lord. Dahil hindi naman automatic na pag ikaw natamaan, mapakamatay ka eh. Dahil ayon sa balita, marami namang nakaka-recover. So, just in case na may matamaan sa atin in the future, don't lose hope. Si Sister White nga, natamaan ng epidemic ng virus. In 4 weeks time, nagsuffer siya, but he was able to overcome. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Okay, so don't be discouraged. Sabi nga ng 2 Corinthians 4 verse 8 to 12, mga kapatid, sabi dito, karanasan ni Pablo, makakuha din tayo ng kalakasan dito sa kanyang sinabi. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, although hindi naman ito pandemic yung tinutukoy niya, but we can still learn from his experience, no? Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Huwag nating payagan na matalo tayo. Kung minsay na babagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Okay. Pag dumarating yung discouragement sa atin, huwag nating hayaan na magtagumpay. Let us not lose our hope. Inuusik kami, ngunit hindi pinapabayaan. Okay. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang na nailulugmok. Yung sabing kahit na ma-knock down, huwag lang ma-knock out. Knock down but not knock out. Okay. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Okay, so nawa mga kapatid ay makakuha tayo ng courage galing dito sa matapang na paghaharap ng mga propeta ng Diyos sa mga krisis na hinaharap nila. Gayon din sana tayo. Let us gather strength from the weakness of others. At lalo na we will gather more courage from the courage of those who face troubles before us. So let us not be discouraged in view of this pandemic, but let us face it with courage and faith in His promise to protect us. Ipaubaya lang natin ang ating sarili sa Kanya at magtiwala tayo. Kaya pagkagabi, matulog lang tayo ng mapayapa, mga kapatid. Huwag mag-alala. Pag medyo dumating yung pag-aalala sa isip, huwag mag-pray lang, and then matulog ng mahimbing. Ayan. Alam nyo, yan, ginagawa ko yun eh. Kaya pag natulog ako, dire-diretso ang aking tulog. Hindi ko pinapayagan na ma-overcome ng fear yung aking pananampalataya. Yan. So number 2, na lesson mula dun sa kay Sister White, sabi dito, Ellen White prayed not only for herself but also for others. Okay. Kung sabi niya dito, we pray for the sick. Yan. Ibig sabihin, nananalangin man siya para sa kanyang sarili dahil siya ay talagang
inatake, 4 weeks na hindi siya nakapagsimba. Pero hindi lang siya concerned sa kanyang sarili. Concerned din siya doon sa mga nasa palibot na marami na mga nahihirapan, trouble. So she was not only praying for herself, but she prayed for others. Yan po. Ibig sabihin, during this time of crisis, tayo po huwag ma-discourage. Let us face it with courage, but we have to face it with God. With God on our side. We have to pray more. Dito magagamit di ba? May payo doon sa mga mag-aasawa daw na kung kayo po ay nagko-contemplate na mag-asawa, yung mga kabataan, if you have been in the habit of praying once a day, you should pray 3 times a day. Dudublihin o titriplihin nyo pa yung pananalangin nyo. So dito ngayon, hindi man ito tungkol sa pag-aasawa, but we are facing a pandemic. We should spend time in prayer. Okay. Huwag tayong makontento na yung magtiwala ba, yung masyadong mapagtiwala sa sarili. Yung sa nakalipas na ating pag-aaral dito sa pagbibigay ng Bible study, nabanggit ko na mahirap na yung pairalin yung titulo na MBSS. Matandaan nyo pa ba ang ibig sabihin ng titulo na MBSS na title? Masyadong believe sa sarili. Huwag tayong masyadong believe sa sarili. At labas ng labas. Pinagbabawal huwag lumabas, ay lalabas. Pinagbawal na huwag pumunta doon sa hospital, pumupunta. Delikado po yun. We should huwag nating pairalin yun dahil alam nyo, hindi sign of faith yan That is presumption, mga kapatid. So we should spend time in praying for the protection of God. Lumapit tayo lagi sa Panginoon, huwag magtiwala sa ating sarili, hingin natin yung kanyang pinangako na proteksyon para sa atin. Pero huwag lang tayong masyado rin na makasarili. We should also consider the others. Kaya mag-pray tayo din para sa kapakanan ng iba. Yan, lalo na yung mga biktima. Kaya napakaganda yung ginawa ng ating mga leaders na nag-organize sila ng araw sana right from the beginning of the problem, na nag-organize ng Day of Prayer and Fasting. Merong isang araw na kailan ba yung petsa natin yun? March 27 was a special worldwide day of prayer and fasting. Tapos dito sa atin may nag-organize pa ng 7 days prayer session. Napakaganda po yun. But what have we been praying? Have we been praying only for ourselves? No, we have been praying not only for us, but for the world. So tama po yun. Pero hindi dahil sa tapos na yung schedule na yun, wala na tayong schedule ng worldwide day of prayer and fasting, na hindi na tayo mag-pray. We should still continue while the problem is around. We need to continue. Ipag-pray natin ang isa't isa para wala na sanang tuloy-tuloy ba yung nangyari na kung paano na safe tayo ngayon ay wala nang maaapektuhan pa. At saka itong mga nagiging biktima na kawawa naman, ipag-pray natin sila na sila po ay gumaling. Okay? At saka yung mga kababayan din natin, ipag-pray din natin. Hindi lang yung mga kasama natin sa church ang ating ipag-pray, kundi lahat po ng tao. Dahil isipin natin na tayo po na nasa loob ng church, hindi lang tayo ang magkakapatid. Kapatid din po natin yung mga tao na nasa labas ng ating church, sapagkat yung kaligtasan na ginawa ni Panginoong Hesukristo ay para sa lahat. Lamang na marami po kasing hindi kumikilala doon. So in reality, tayo pong lahat ay magkakapatid. By creation, isa ang ating magulang, sina Adan at Eva. By redemption, isa ang ating tagapagligtas, na ang Panginoon. Okay.
So dapat po na ano, and then we have to encourage one another. Hindi lang yung ini-encourage natin ng ating sarili, encourage din natin ng iba kung meron mang nanghihina diyan. So Acts 27 verse 22 to 25, ito ang ginawa ni Pablo, ano? Tingnan natin nung nagkaroon sila ng crisis, talagang pinalakas niya ang loob ng kanyang mga kasama. Sila ay naglalakbay noon, nakasakay sa barko. Ayan. Pero hindi naman kasing malakas, kasing laki ng barko ngayon. Maliit lang yung kanila noon. Okay, basahin natin. At ngayon ay ipinamanhik ko sa inyo, sabi ni Pablo, na inyong laksan ang inyong loob, sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo, kundi ang daong lamang. Sapagkat ng gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos na may-ari sa akin, at siya ko namang pinaglilingkuran, na nagsabi, huwag kang matakot, Pablo, kailangang ikaw ay humarap kay Cesar, at narito ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglayag. Yan. Kaya nga, mga Ginoo, laksan ninyo ang inyong loob, sapagkat ako'y sumasampalataya sa Diyos na mangyayari ayon sa sinalita sa akin. So, let us spend time in praying not only for ourselves, but praying for the safety of others, and at the same time, use this opportunity to give encouragement to everybody. Paano natin gagamitin? Gagamitin natin ang social media kasi nga naka-lockdown tayo, so we cannot visit. Hindi nga papayagan na magdalawan tayo So dito na lang sa text sa Messenger, sa Facebook, chat. Okay, maganda yon. Gagawin po natin. Number 3, si Ellen White hindi lang basta nananalangin, but he did humanitarian works. Naging active siya sa tinatawag na humanitarian works. Basahin po natin yung kanyang karanasan. Sabi dito, we pray for the sick. Pero hindi lang naghuminto doon sa prayer for the sick. Hindi siya kontento na nanalangin lang, ipinagpray niya yung mga masasakit. Hindi, sabi niya. And do what we can financially. Yan. And then wait the result. And another paragraph, sabi niya, I do not have to look on helplessly. Hindi siya kontento ba na nakikita niya yung mga may sakit, tapos tinititinagan lang niya. Hindi siya nakontento doon. Tapos nagpray lang. Hindi siya nakontento doon. Sabi niya, I do not have to look on helplessly and groan and pray in seeing my brethren and sisters in distress. Hindi siya kontento doon. God's people are being tried and tested, and may God grant that I may be able to help them through the trial. Yan. And by so doing, be able to cling to Jesus more firmly than ever. So yan po, anong lesson makukuha natin dito ngayon? Tama yung ginawa natin, mga kapatid, na nag-organize tayo ng prayer meetings. Tawag ng iba doon, prayer marathon. Worldwide yan, kinagawa natin. That was good. Pero sabi doon, let us not be contented with that, na basta ipag-pray lang natin. We have to do something to help those who are in need, even financially. Kasi dito sa time ng crisis, kailangan talaga yon, yung financial assistance, dahil kailangan ng pagkain. Ayan. Ginagawa naman din ng gobyerno ang kanilang magagawa, pero alam nyo, wala sanang maging problema dyan kasi ginagawa nga ng gobyerno. Kaya lang, yung pong programa ng gobyerno, mga kapatid, it is not being properly implemented. Ano yan kasi, itong mga implementors, nakukorap kinokorap nila. Hindi binibigay yung tama na assistance na nararapat ibigay doon sa taong bayan. Kaya naman, hindi natin mapipigilan yun. Iba-iba ang isip ng mga tao. So ang gagawin natin, isusupplement natin. Kaya tama, doon sa aming barangay doon sa Baguio, ganyan nangyari. Yun na mga assistance nanggaling daw sa DSWD, pinuha naman, tama, i-distribute, pero
hindi sapat na nabigyan lahat ng mga dapat na mabigyan. O mabuti na lang na may mga donors, private donors doon na tumulong din. Kaya tama, nagbigay para yung mga hindi nabigyan ng galing ng assistance doon sa government ay nabigyan din ng mga individual donors. So dito po papasok yung ating function bilang mga anak ng Diyos. Hindi tayo dapat makontento lang na ipag-pray natin ang ating sarili at ang ating kapwa. Pero kung meron tayong kakayahan dyan na magbigay ng financial and other support, ay gagawin po natin. Yan. Ano ang sabi ng ito po, panahon po ito para tayo magliwanag. Sabi ng Matthew 5 verse 14 and 16, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Huwag natin ikubli yung ating liwanag. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag ka gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So, this is a good opportunity mga kapatid, itong pandemic na ito, para tayo po bilang mga anak ng Diyos na inilagay na liwanag dito sa mundo ay magliwanag. Paano tayo magliliwanag? Sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuting gawa. Yan. Yung pagtulong sa ating kapwa. Alam nyo, natutuwa ako, nabalitaan ko na merong isa tayong kapatid doon sa China na malayo, hindi natin kababayan. Nandun sa China, hindi naman siguro, yung lugar nila siguro, hindi sa Wuhan. Di ba? Hindi sa Wuhan yung kanilang lugar. So, medyo free sila doon. Nabalitaan ngayon na dito sa Pilipinas ay merong mga nahihirapan talaga. Alam niya siguro yung financial condition ng mga Pilipino brethren natin. Abay, nag-volunteer siya na gustong tumulong. Kaya nagpadala siya po dito ng tulong na financial assistance. O hindi rin basta-basta yun. Hindi ko nasasabihin kung magkaano yun. Pero dumating na yung kanyang tulong at nagbigay ng instruction dito sa mga kapatid na yung mga nangangailangan na talaga pong nangangailangan ng financial assistance at hindi nakakatanggap ng assistance doon sa gobyerno ay pwedeng tulungan gamit itong kanyang pinadala na cash. So, isa din, baka announcement ito, malaman ninyo, merong kaunti dito na merong pinadala na isang kapatid doon. At natutuwa rin ako dahil meron din tayong kapatid, hindi lang doon sa may nauna pa nga na gumawa ng ganitong kawang gawa dito sa ating bansa. Na dahil marami nga ang mga naapektuhan, so nagpaluwag siya ang kanyang sariling pera, nagbigay para mabigyan at mai-distribute dito sa ating mga kapatid na talagang nangangailangan. At alam nyo, tuwang-tuwa ang ating mga kapatid na tumanggap ng ganyan. Napaka-positive ang kanilang reaksyon. Sapagkat sa panahon na ito, nadama nila na may nagmamahal sa kanila na mga kapatid. So this is a good opportunity mga kapatid, itong time ng pandemic. This is an opportune time for us to show our love to our fellow men and give our assistance. Di man tayo maka-assist ng personal, pero we should give our moral and financial support, mga minamahal na mga kapatid. Sabi ng Proverbs 3, verse 27 to 28. Okay, hindi lang ito para sa atin na mga kapatid, kundi pati pa yung hindi natin kamembro, tulungan po natin. Sabi dito, huwag mong ipagkait ang mabuti sa mga nangangailangan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Provided na
meron naman tayong kakayahan na gamitin, huwag nating ipagkait. Maliban na lang kung talagang wala rin tayong maibibigay, hindi naman tayo yan na papuwersahin na gawin yun. Okay, sabi ng verse 28, huwag mong sabihin sa inyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli at bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. So huwag mong sabihin na next year na lang. Kung kaya mo rin naman ibigay ngayon, di bakit sabi balik ka next year o balik ka bukas, meron ka na nga ngayon, pagurin mo pa siya. Hindi na kailangan. Pero hindi naman ibig sabihin na huwag mong pabalikin. Kung wala ka talagang maibigay sa ngayon, meron ka namang maibigay next week, di next week. Yun po ang pinakapunto. Basta, sabi dito, huwag mong ipagkait ang mabuti sa mga nangangailangan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kaya challenge po ito para sa atin. Alam nyo, sabi ni Sister White, doon po sa kanyang sulat, we are being tested because of this influenza pandemic. So mga kapatid, tayo po ay sinusubukan dito sa pandemic na ito. Ano ang masusubukan dito sa atin? Ang ating pananampalataya at ating pag-uugali. Masusubukan kung meron ba talaga tayong tunay na pagmamahal sa Diyos o tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Tayo ba ay mapagbigay? Tayo ba talaga ay concern sa iba o masyado tayong makasarili? Hindi po. Yan, this is our time to show na i-exercise yung at i-practice yung tamang pag-ibig na yung unselfish love na tinawag. Hindi yung puro na lang tayo sarili ang ating iniisip. So challenge po lalo na po doon sa mga pinagpala ng sobra sa kanilang pangangailangan. This is your time mga kapatid na lumiwanag pa. Hindi naman siya parang sinasamantala ko yung inyong kabutihan. But this is it. Hindi ito nanggagaling sa akin. This is God's call for all of us. Challenge hindi lang sa inyo kundi tayong lahat. Kasi kung meron nga tayong dapat ibigay, hindi natin ibibigay, that means bagsak tayo sa pagsubok. We are being tested mga kapatid dito. Okay. And then finally, dagdag ko lang mga kapatid na nag-open ako doon sa ating website. At alam nyo, natutuwa ako dahil nakita ko doon sa website ng ating General Conference pictures at mga activities na around the world, etong church natin hindi naging pabaya. Ang pinaka-aktibo pala na departamento ngayon during this pandemic ay itong welfare department natin. Dami akong nakikita doon ng mga pictures ng mga nagdi-distribute ng mga goods doon sa mga nangangailangan. Kaya ang aking puso ay natutuwa mga kapatid dahil etong ating church ay talagang nagre-responde ng tama. Isinasa kabuhayan yung itinuturo ng Panginoon na kung talagang tayo liwanag na ilinagay dito sa mundo na liwanag, magliwanag tayo sa pamagitan ng mabuting gawa. And this is a good opportunity dahil ngayon maraming na caught in the act talaga na hindi pinaghandaan ito hindi nila pinaghandaan yung lockdown, so akala nila ay talagang lockdown. So pero pagdating ng lockdown, nauubusan ng budget, nangangailangan. So ngayon, this is a time for us to shine and do our help, give our help financially and other means. Okay, tuloy ko. Si Sister White, bagamat siya nagkasakit, ito ay talagang nababagbag ang aking damdamin dito Pero sabi din niyan, hindi naging hadlang yung epidemic ng influensya na yon kahit siya pa ay biktima para hindi niya gampanan yung kanyang trabaho. Sabi sa ating nabasa, sabi, I have written my number of pages nearly every day. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang gawain. Though I have been coughing and sneezing and bleeding at the nose, nearly everyone around has suffered,
But I thank the Lord, I am improving and I'm of good courage in the Lord. Ayan. Nagsusulat siya, meron pala siyang quota na dapat, para bang ginawa niyang quota na everyday dapat magsulat sa ganyan. Kasi siya, very good writer ito eh. Magandang writer kasi si Sister White. Kaya nga, napakarami yung kanyang mga isinulat na mga advices, mga Bible studies. Ayan. Everyday, kahit siya po ay nagkasakit na, she was coughing and bleeding at the nose, but still, he find time to continue his work. Kaya mga kapatid, anong lesson ang makukuha natin dito? Tayo na mga, lalo na sa atin, na mga nagtatrabaho, empleyado, hindi lang sa amin, kahit lahat ng membro, meron tayong mission to accomplish. Na hindi dahil sa tayo po ay nandito sa ganyung sitwasyon, gamitin natin na rason para magiging idle, patulog-tulog na lang. Natutulog na lang sa kama, araw-araw, hindi yon tama. Let us use this opportunity wisely, hindi siya, don't spend it in tulog. Hindi tama mga kapatid. At lalo na yung mga byworks, I'm challenging our ministers and Bible workers. Hindi dahil sa tayo po ay nasa ganitong sitwasyon ng pandemic na patulog-tulog na lang tayo. Let us still continue to consider how we may still do our mission. Ano po yung mission natin? Sabi doon ng Acts of the Apostles, page 9, the church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service and its mission is to carry the gospel to the world. Ayan. Ano ang mission natin? To carry the gospel to the world. Kaya mga kapatid, gampanan pa rin natin kahit na lockdown. Papaano? Kaya dapat po maging active na tayo sa ating cellphone. Dito na yung panahon na maging active tayo sa ating cellphone. Na mag-spread natin ang kabutihan. Spread natin ang salita ng Panginoon through text. Ilan bang mga friends niyo dyan sa inyong Facebook o kaya sa inyong phone book? This is the right time na mag-aral tayo kasi hindi nga nakakalabas, magbasa ng magbasa. Pag meron tayong nakitang magandang salita ng Panginoon, anong gagawin natin? Kopyahin natin, i-send natin dito sa ating mga friends sa phone book at saka sa Facebook, sa Messenger. Yan po mga kapatid. And post it in public para hindi lang mga members ang makabasa kundi pati yung mga non-members. This is how we may maximize yung situation na ito para maituloy natin ang ating gawain. Yan po mga kapatid ang aking mga masasabi. So, let us not use this pandemic as an excuse not to fulfill our mission. Let us continue to fulfill our mission to bring the gospel to the world for the salvation of others. At sa aking bahagi, ako'y talagang nagpapasalamat din dito sa lockdown. Dahil yung kahilingan ng mga kapatid dito po na ating mga listeners, aking nabalitaan na sila po ay nasasabik na sana madagdagan daw yung studies. Kasi yung paulit-ulit na napapakinggan nila, 23 lessons lang dito sa ating programa ng ang tinig na reformasyon. Wala pang ang 1 month, 23 days lang, mauulit na naman sa number 1, tapos pag natapos, mauulit na lang. So parang wala nang ibang dagdag na pagkain pa. Although meron na mga nagpapasalamat din na sabi niya sa akin, kahit daw paulit-ulit, pinapakinggan pa rin niya kasi nagagandahan siya sa mensahe at natututo siya. Ibig sabihin na nagiging nakakabisado niya yung mensahe. Pero dahil dito sa lockdown, malaking tulong, opportunity ito. Kasi yung hindi ko nagawa noon ay blessing in disguise. Nakakagawa na ako ngayon. Kaya for the natutuwa din ang ating mga listeners kasi nadagdagan na. Yung actually yung 23 lesson sa ngayon hanggang kagabi nagiging 67 na.
So maganda na yon. Marami nang naidagdag na studies. Ang ano lang, kasi yung hindi na i-live sa Facebook nung una eh. Late na noong nakaisip na i-live na kaya natin sa Facebook. Kaya marami ding natutuwa na naka-live tayo sa Facebook. Kasi pati yung mga hindi naaabot dito ng tinig ng ating radio broadcast ay napapakinabangan nila, napapanood nila, naririnig nila ang mensahe, and very positive yung kanilang reaction, yung kanilang reaction. Nakikita ko nga na sineshare nila sa kanilang mga friends. Hindi lang silang nakikinabang, kundi yung video na yon sineshare nila doon sa iba. So this is, for my part, is something very very good. So opportunity yan na binigay naman ng Panginoon sa akin. So sa inyo na wala naman kayong dito sa radio, opportunity dito sa radio, pero yung ating mga kapatid dyan sa Visayas at Mindanao, ginagawa din nila. Meron din silang mga radio program everyday. Okay, pabuti nga sa kanila dahil ready sila doon at lagi sila sa akin. Ngayon lang na nandito ako, kaya naipagpapatuloy ko yung programa. So ito po, let us not use this opportunity to be idle. Huwag tayong magiging idle, mga kapatid, sa panahon na ito. Time to have our hands keep on working dito na. Pero doon naman sa Facebook, huwag naman yung pati puro picture naman ang ating doon. Ating isineshare. Dapat messages talaga ang mas maganda na i-share natin. Okay din naman paminsan-minsan yung mukha natin mag-appear doon, pero kung araw-araw na lang puro mukha natin ang ating pinapakita, hindi rin tama yon. Pero hindi naman ko naman sinasabi na huwag nating pakita ang mukha natin. Maganda rin, lalo na yung mga gwapo't gwapa, okay na rin yung pakita ang mukha. Pero ang pinakapunto dito, meron tayong mas maganda pa na dapat na i-share, at yun ay ang mga salita ng Diyos. Yan po. So yan po, mga kapatid, ang mensahe natin ngayon. Ano po yung natutunan natin doon na aral mula sa ating propeta, si kapatid na Ellen White, in facing epidemic o pandemic? Una, let us face this pandemic with courage. Huwag payagan na tayo ma-discourage. Let us face it with courage and trust. Let us put our life in God's hand and have faith in His promise to keep us safe and well. This is no time to be discouraged. This is a time to exercise faith and trust in the Lord. Number 2, let us find time to pray in faith, not only for our own safety and well-being, but also for the safety of our brothers and sisters in the church, and to our brothers and sisters outside the church. Okay, and let us not only pray, but let us do whatever we can to help our fellow men by doing humanitarian works. Huwag natin ipagkait ang pwede nating ibigay na tulong. Kung meron tayong financial dyan, huwag nating ipunin lang, kundi time na ipamigay na natin para matulungan itong mga nangangailangan. And number 4, let us continue to fulfill our mission. Take advantage of itong social media na available sa atin. Ay pagpatuloy po natin yung ating pag-organize ng online services, online prayer meetings, at saka yung pag-share natin ng salita ng Panginoon. Let us keep our hands busy, our cell phones busy, our Facebook busy, by sending the gospel to as many people as we can. In that way, ito pong pandemic na ito, sa halik na magiging ito sa atin, magiging curse, it will turn to be a blessing. Yan po, mga kapatid, ang nais ng Diyos na ma-accomplish para sa ating lahat. So, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Salamat sa iyong pakikinig. Ako'y umaasa na magagawa po natin ito. I am hoping na makipag-participate kayo
kung ano po yung na-share na mensahe dito, gawin po natin for the greater glory of God. Hindi po para sa ating own glory, but for the glory of God. Okay? For in closing, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos sa kaitasan po ng mga langit, kami ngayong umaga ay ngayong tanghali ay nagpapasalamat sa mensahe na inyong binigay kung paano po namin haharapin itong kinahaharap namin ngayon na pandemic dahil dito sa coronavirus. Napakaganda po yung mensahe na inyong binigay. Isulat po sa puso't isipan ng lahat naming mga membro at tulungan niyo po kami sa pagitan ng yung banal na espiritu na maisagawa namin. Nagsimula ang sermon na ito ay just the beginning. Sana pagkatapos nito ay isakatuparan namin sa aming buhay ang nilalaman ng mensahe na inyong binigay ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon. Pagpatawad niyo anumang pagkukulang namin at sumaamin nawa ang inyong pagpapala at kapayapaan at kasiyahan na siya nawang paghariin ninyo sa puso ng bawat isa sa amin. Ang panalangin at pagsusumamo na ito ay aking pinapaabot sa inyong luklukan na may dalang kagalakan sa aking puso sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, brothers and sisters, mga suking tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa amin, sa aming serbisyo ngayong Sabado na ito. Pagpalain po kayo ng